Huwag niyong bibiruin ang sambayan ng Pilipino. At saka hindi binibiro ang salitang pagkakaisa. Pagka ito'y biniro mo, sinasabi ko nga, magkakakampi-kampi tayo, di ba? Ito hindi nanggaling sa itaas. Nanggaling sa lupa kanya. Totoo yan. Sa laman at sa Diablo. Ayan. Buti na lang, naintindihan ito eh. Mabuti pa kung itong ito nagulat din ako itong... May laman yan mga kasama ha. May laman ho yun. Ibang klase ha. Huwag yung bibiruin ang pagkakaisa. Baka mamaya magulantang ito mga... Yun ang aabangan natin mga kasama. Pero yung pagkakaisa naman po na nababanggit dito ay sa maayos. Tandaan nyo, maayos. Ito. So ang tanong, tatapatan ba yung December rally ng mga ng BBM supporters ng Iglesia ni Cristo na? Well, ang sabi sa mensahe ay sila ay nagpe-prepare na. At lahat ng lokal. At kilala natin ang Iglesia ni Cristo na yung tagubilin mula sa Central, mula sa INC Central, patungo sa iba't ibang kapilya ng kanilang mga lokal, mabilis nila maibababa ang mensahe at nasusunod ito. Sinusunod ang tagubilin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ng kanilang mga taga-suporta o mga kapatid sa pananampalataya. Anong pakiramdam mo sa statement or sa aktibidad ng INC? Sampal ito kay Martin Romualdez. Sampal ito sa mga kongresistang sumisipsip kay Martin at higit lalo sampal din ito sa mag-asawang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay Lisa Araneta Marcos. Kawawa Marlon, tumbang talelong bang termo? Sobra, yung mga senator under the administration na parte ng Congress ngayon na gustong magmano sa iglesia pagdating ng panahon na kukunin ng endorso nito, no? Wala na to. Sa salitang Batangas, buta tayo. Yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. Andito na naman si Kuya Goods, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Grabe no. Meron akong papakita sa inyo. Baka hindi po kayo aware mga kasama. Ito po yung post lalakihan na natin. Para maging aware tayo lahat at hindi tayo magtanong kung sino-sino po yung mga pambato. Eto mula sa post sila ang Team Duterte. Tulungan natin na may hell ngayong May 12, 2025. Maasahan, dala-dala nila ang Duterte brand, service, good governance. Maraming salamat po. So, totoo naman, baka, ilista nyo na mga kasama, ilista nyo na ito. Senator Bongo, si Senador Marcoleta, Senador De La Rosa, Senador Attorney J.B. Hinlo, puro attorney yan ilan yung attorney natin pambato? 4 na nata nakikita ko ito. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Ambino, puro senador po yan puro senador. Kaya mas maganda, aware na tayo mga kasama. Aware tayo at hindi tayo, ito, nalakihan ko na. Buti na nalakihan natin. Si Attorney Jimmy Bondok at si Pastor Apollo Kibuloy at si Philip Salvador Siguepe. Ayan po ang mga pambato ng mga sinusuportahan natin. Listan nyo na para hindi nyo makalimutan, mga kasama. Listan nyo. Tayo dito pa lang nagsasurvey na tayo. Para alam natin kung sino-sino yung mga napupusuan. Pero dapat naman talaga iboto nyo Kasi bakit? Yan po ang makakatulong sa atin sa pag-upo ni Ate Sara o ni Bibi Sara sa 2028. Ngayon, usaping sabi dito, matatapatan kaya kasi may ugong-ugong parang nag-announce na di umano Nag-announce na. Sino nag-announce?
kung sino nakaupo ngayon, nag-announce po sila. Hindi ko lang alam kung kanino nagmula ito, yung pag-a-announce. Matatapatan kaya yung halimbawa, nagkaroon sila ng rally, sumusuporta sa nakaupo ngayon. Kaya-kayang tapatan. Yan ang mga katanungan ng ating kababayan. Sobra-sobra pa ho. Baka nga, halimbawa bukas yung rally nila baka pag pumunta doon yung mga taga-suporta ng BP Sara at ng Tatay Digong, baka mamaya yung rally nila na hindi tumapat doon sa pupunta ng mga supporters. Iba-iba hong grupo na ang nakinarinig natin dito, yung Manibela. Yung Manibela ha. Isipin nyo, ito pa. Yung hailing app, motorcycle taxi na pinangakuan dati, di umano. Ng prangkisa, di umano. Nabasa ko lang yan sa isang artikulo. Bakit daw pinangakuan hanggang ngayon wala pa rin daw prangkisa, di umano. Nako po. Yan ang katanungan din ng ating kababayan. Pasok na natin to para at mamaya sa dulo ng ating video, mga kasama. Nagpapahiwatig na po. Sino? Abangan nyo sa dulo ng ating video. Pasok, ate. Mga Marcos supporter. Bago natin simulan pakilala mo natin to the Third Floor Studio po, isang magagaling na commentator. Lagi pong nakaalala yan sa mga sinusuportahan natin. Salamat po sa inyo, ate at kuya. Salamat po at lagi kayo nakatutok. Ito na. Para pagpapakita ng kanilang suporta sa administrasyong ito. So ang tanong, tatapatan ba yung December rally ng BBM supporters ng Iglesia ni Cristo Ra? Well, ang sabi sa mensahe ay sila ay nagpe-prepare na at lahat ng lokal at kilala natin ng Iglesia ni Cristo na yung tagubilin mula sa Central, mula sa INC Central patungo sa iba't ibang kapilya ng kanilang mga lokal, mabilis nila maibababa ang mensahe at nasusunod ito. Sinusunod ang tagubilin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ng kanilang mga taga-suporta o mga kapatid sa pananampalataya. Anong pakiramdam mo sa statement or sa aktibidad ng INC? Sampal ito kay Martin Romualdez. Sampal ito sa mga kongresistang sumisipsip kay Martin at higit lalo sampal din ito sa mag-asawang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at kay Lisa Araneta Marcos. Kawawa Marlon, tumbang talelong bang term mo? Sobra, Yung mga senator under the administration na parte ng Congress ngayon na gustong magmano sa iglesia pagdating ng panahon na kukunin ng endorso nito, no? Wala na to. Sa salitang Batangas, buta tae. Buta tae, di ba? Buta tae. Salita ba ng Batanggenya yun? Salita. Sino mga kababayan natin, alae rito. Totoo ba? Buta tae. Bigla mo, sa mga buta tayo. Yan, napakagaling ng pahayag na hindi ko alam kung, sorry po sa word kayo po ba ay mag-asawa o talaga magkaibigan lang po? Kasi hindi po sila personal na kilala. Kaya, salamat po at nandyan sila sa ating mga sinusuportahan. Woo! Buta tayo. Tuloy natin para maganda-ganda. Kasi isipin nyo mga kasama, kung halimbawa nga, magkaroon bukas sila kasi nagpahayag na yung mga sinusuportahan ng mga ang tawag doon, loyalista. Nagpahayag na sila. Naging hikayat nga di umano meron daw silang peace rally. Kung halimbawa bukas, magpunta rin yung mga rally, peaceful rally, mga mag-rally rin ng kapayapaan at kabutihan, magsidagsaan yung iba't ibang grupo. Meron hong nagpahayag na rin na suporta. Hindi, kung nagkakamali ako, i-correct nyo na lang po ako Evangelist po ata, evangelist o mga ibang grupo. Isama na natin ng KOGC. Sabihin natin. Isama na po natin ang mga INC. Sama po natin ang mga kamusliman. Isama po natin yung mga talagang Kristiyano na nakasuporta sa ating sinusuportahan na Tatay Digong at si BP Sara. Isama pa natin na yung mga talagang diehard na sumusuporta
na talagang gusto nilang iparamdam kay Tatay Digong, pati kay Bibi Sara, yung suporta nila. Sa tingin nyo kaya, anong mangyayari sa EDSA? Baka mapuno na talaga. No? Yun nga ang kabutihan. Mamaya sa huli ng ating video, meron dun. Baka nga talaga mag-rally na. I smell, nakakaamoy tayo. Ito ang tanong. Ito ang tanong sa inyo, mga kasama. Kung sakali ba, doon sa mga nahahayag at nasasabi rito, tayo ay nagre-reaksyon. Isipin nyo. Merong nabanggit, no, na parang pinapababa na sa mga lokal, yung tagubilin, at nando na sa lokal. Kung halimbawa ba, mamaya ay makarinig kayo na ando na sila sa EDSA, tatakbo ba kayo ng EDSA? Yan ang comment nyo sa comment section. Para alam natin kung saan at aktibo kayo sa mga napapanood nyo. Tuloy natin to. Buta tayo. Buta tayo. Buta tayo. Hindi, ako naman, if I am to support yung malawakang rally na yan bukod sa pagsuporta natin sa mga peace rally na ginawa na rin ng Maisog, at tayo ang puso natin at diwa natin ay naging kaisa naman ng panawagan ng mga EDSA group, Marlon. Siguro itong INC na to, kapag ako nagka-oras lalabas din ako at sasama sa kanila. Because we all know for a fact that this one will be an organized one, and nilatag kasi nila ang premise na sila ay para sa kapayapaan. At sila ay sumusuporta pa rin kay Marcos Jr. Yun yung medyo... yun yung tatawanan mo yun sa part ng statement nila. Madami yung script ito safe na safe yung statement ng Iglesia ni Cristo. And kudos sa pamunuan ng INC. Nakakatuwa. Alam mo, Marlon, nakiisa din naman sa pahayag ng INC si Senator Jinggoy Estrada, where he said na itigil nyo yan, wag na lang tayong umabot, not verbatimly wag na lang tayong umabot sa punto na yan, dahil tingnan nyo, noong ang ama ko ang ini-impeach, guminhawa ba ang buhay ng mga Pilipino? Hindi. Noong ang matandang Marcos ang in-impeach, guminhawa ba ang buhay ng Pilipinas? Hindi, mas lumala. Alam mo, naalala ko dyan, yung sinabi ng isang vlogger na mawala lang isang attorney Vic Rodriguez sa palasyo ng Malacanang, mawawala na ang korupsyon. Aayos ang lahat. Aayos ang lahat, di ba? Nung nawala ang attorney Vic Rodriguez, hindi na umayos, lalo pang gumulo at nagkawindang-windang ang administrasyon nito. Unang-una na lang, Marlon, nagkanda utal-utal na ang Marcos. Ayan. Totoo lahat ng sinasabi nila. No, ngayon, mabalik tayo doon sa usapin, na handa ka na ba? Yung sabi dito, nag-comment Randy Versace. Wow, mayaman ito, Versace. Handa ka na ba? May mga nagko-comment talaga, no? Talagang sabi na, go! Kung napanood nyo yung isang video, yung mga Manibela, yung grupo ng Manibela, meron pang mga lumalabas na grupo, mga nagsasalita na, diba? Ang kagustuhan nila, yung peaceful rally, magawa na. Para malaman kung ano talaga yung... Totoo naman sinabi ni Senador Jinggoy. Wala naman talagang magandang nagawa yung impeachment. Kasi ramdam niya dahil ang tatay niya ay biktima ng impeachment. Pasok na natin ito. Gusto niyo ba? Wow. Dito ako nabibilib. Baka nga sa oras na ito, kung sakaling bumaba na yung ano bang tawag doon? Yung sa Tagalog parang bumaba na yung utos. Utos ba tawag doon ng mga tagubilin galing sa nakakataas, ano? Halimbawa po kahit gabi talagang go ba? Go. Yan ang mga katanungan ng ating kababayan. 'Di ba? Salamat Nori Sanchez. Salamat Yan pala ang comment mo. Tuloy na natin, Senador. Alam mo na, ipaalam mo na. Ipaalam mo na sa kanila. Ito na. Francisco, sinabi niya,
Kapag ka po meron na pong nai-repair na isang complaint sa ating Justice Committee, yun na po ang signal na lahat po ng susunod pa pong impeachment na inyong ipapile, mawawalang bisa na po yan. Ngayon, okay. pinaalam lang namin po sa inyo habang hindi pa po kami nakapag-re-repair, para naman po, wag na po kayo magsayang ng panahon. Oho. At least meron ka man lang sasabihin din. Ayun. So, kami po tatanggap ng tatanggap, ngunit wag po kayong magagalit pagdating ng araw po kasi baka sabihin ninyo, bakit ninyo tinanggap ng tinanggap, hindi naman pala action ang lahat ng ito. Kaya kailangan malaman po ninyo ang tuntunin. Oho. Kahit ganun lang, meron lang dapat masabi. Sana, no? Kasi ang nakikita kong gagawin nila, hahayaang dumami ng dumami. Naakala mo pagka dumami ang bilang, Mas magkakaroon ng pagpapatibay. Yun na nga. Lalo sigurong makikintal sa kaisipan ng mamamayan. Sabi na, marami pala talagang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na po kayong magbakasakali. Alam po ninyo, ang ating mga kababayan, kahit nasa kalagayan natin ngayon na naghihirap ang ating bansa, Opo. ngunit hindi po naghihirap ang kanilang mga utak. Matatalino po. Matatalino na. Tama Naging kayo. matalino po sapagkat nagsisiyasat na po sila sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Yun ang masasabi ko sa iyo. Yun lang pangalawa, Kong. At saka, di ba, Nason, naalala mo, 75 grupo ang nagsama-sama sa pangunguna din po ng, kaibigan nyo naman ito, si Kong Nery Colmenares. 75 grupo ang sinama nila at doon nagrarara sa loob pa ng Kongreso. Yun ang kanilang ikalawang impeachment complaint, Kong. Hindi mo ba nakikita Oo. ang gusto nilang mangyari? Kasi kahit na alam nila na yung mga complaint na sunod-sunod nilang ipapile sa House of Representatives ay mawawalan din naman ng saysay. Pero natatanyag sila sa mga dyaryo. Ay, totoo po naman. Ito mga dyaryong malalapad ay talagang napapakasangkapan din para kunwari, akalain mong walang kakwentang-kwentang bagay, gagawin mong banner. Meron pang meron pa silang litrato. Oho, totoo yun. Para bang napakalaking bagay, napakalaking pangyayari sa lipunan ng Republika na nakapag-file sila ng isang walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Then, pero, marami nang nangyaring mabuti para sa kanila. Akalaming madyaryo ka. Ayaw po naman. Pero pag ako ay tumayo roon, sasabihin ko na kailangan natin munang pagtalunan kung tama ang ginagawa natin. Kahit na isang salita ko lang na manggaling sa akin, Jen, o kaya litrato ko kahit nakatagilid lang ako, wala, hindi nila iuulat yun, Jen. Kahit na asterisk, wala kang makikita. Para bang walang nangyari. Nagkagulo-gulo na kami. Opo. Pati yung aking hopya ay kinuha. Pero makikita mo sa dyaryong malalapad. Oho. Ni yung balat ng hopya, hindi na po Ano po kayo? Maniwala ka sa akin. Lagi kayo nalagay kayo. Meanwhile, Mabuti na, samantala. mabuti na lang. Meanwhile, Mabuti na lang, merong social media. Salamat, Senador! At na-appreciate nyo ang mga vloggers. Totoo yan. Tuloy. yan ang... Hindi ba kayo nagtataka sa dalawang malapad na papel? Opo. Maniwala kayo sa akin. Parang babangungutin lahat ang may-ari ng newspapers na yan kapag ang aking muka ay nilantad nila ron. O meron akong sinabi, maniwala ka sa akin, magkakasakit talaga yung mga yan sa takot. Kailangan masabi na natin ito. Ganun po ha. Oo. So talagang... Ngayon, balik tayo sa pagkakaisa. Ayan, yung pagkakayo, napakahalaga yan. Ayan na, ha? Narinig nyo. Uulitin natin na. Bumalik na tayo sa pagkakaisa. Ha? Kailan na kaya ito? Ulitin natin yung sinabi ni Senador, ha? Ulitin natin. Oo. So talagang... Ngayon, balik tayo sa pagkakaisa. Ayan, yung pagkakayo, napakahalaga yan eh. Wala ka man sasabihin, Nelson, 9 na beses na binanggit sa manifesto. Kung talagang nasa puso nila ang manifestong ito, pagtalunan natin. Kung ito'y nasa puso nila talaga. Kung totoo, Kong, ang totoo nga niyan, bukod dun sa sinasabi na siyam, na ulit na binanggit yung word na pagkakaisa, meron pa nga dyan, Kong, baka napansin nyo, pag magkakaisa kami sa lahat ng pagkakataon, hindi Kaya ba dyan? nandun nga Pagkakataon. Yung isang salitang pagkakaisa, magkakaisa at nagkaisa, bilangin mo yan, siyam. Opo. Alam mo, dahil nga ito'y napaka-importante, ang pagkakaisa, naalala ko sa pagdalo ko sa mga pagtitipon natin Opo, May opo. nababanggit dyan
Kung pag-uusapan ay pagkakaisa, ewan ko si Nelson kung mayroong... Kung talagang ito ay nakikinig sa pagtitipon. Ako nakikinig ako dyan. Lalo na kung pinag-uusapan ay pagkakaisa. Pagkakaisa. Sa ating mga di ba? pagtitipon, opo, Ang ating pagtitipon. Sabi niya, masdan mo ang pagkabuti at pagkaligaya ng mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Yan, opo. Palagay ko wala nang tatalo pa dun sa nakasulat yan yata sa banal na kasulatan dyan. Awit 133 yan, Kong. Aba, hindi ko alam kung anong basta yun po kung saan natatanda- pinagkuna. opo. Basta yung natatandaan ko lang. Yes, opo. Tandang-tanda ko yan dyan sapagkat ang pagkakaisa talaga, naandyan ang buhay ng isang bansa. Naandyan ang kapalaran ng isang bansa. Pagkabuti, pagkaligaya yan, Kong. Kaya nga nagdudulot Anong kabaligtaran ng pagkakaisa? Ay, di pagkakawatak-watak. Oo. Bahagi. Pagkakabahag. Wala ka bang naalala sa pagtitipon natin? Kung ano naman ang diferensya ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, Nako. at saka yung mga inggitan. Ay, pagka ganyan ko. May panibugo. Ano ba? Di ba yung inggitan, panibugo, selosan. Wala ka natatandaan sa pagtitipon natin, Jen? Ayan ay karunungang hindi bumababa mula sa taas, Kong. Yan ay, Kundi yan ay Pero may sa pinagmulan yun eh. Kayo kanyang mga siloso, kayo kayong mainggitin, may panibugo, anong mapapait. At kayo kanya ay nagkakampi-kampi. Opo. Huwag niyong ipagmapuri ang karunungan na yan sapagkat hindi nang galing yan sa itaas. Yes. Saan nang galing? Sa Diablo. Sa Diablo pala eh. Yan ang sinasabi ko. Yan ang kabaligtaran ng pagkakaisa. So, meron pa sinasabi eh. Nanonood sa ating ko, si Ka Michael. Nakita mo kanya kung nasaan ka Opo. yung pagkakampi-kampi. Opo. Nandyan ka yung kaguluhan. Andyan yung kaguluhan. O, hindi ba tayo nagkakagulo ngayon? Totoo yan. Ay, kasi nga, yun ang ginagawa ng iba. Sabi ni Ka Michael Sandoval, Jen, i-guess nyo ako dyan. Parang may tagabasa. Parang may tagabasa. Opo. Sino ba yun? Opo. Talaga naman. So, Ibang Michael Sandoval, yung guwapo noon pero hindi na masyadong guwapo ngayon. guwapo pa rin po. Guwapo. Ayan yan na natin, ay fast forward na natin. Nakakatuwa, panoorin dahil ito Dito. na. Manifesto. Huwag niyong bibiruin ang sambayan ng Pilipino. At saka hindi binibiro ang salitang pagkakaisa. Kong. Pagka ito'y biniro mo, sinasabi ko nga, magkakakampi-kampi tayo, di ba? Ito ay hindi nanggaling sa itaas. Nanggaling sa lupa kanya. Totoo yan. Sa laman. At sa... Sa Diablo. Ayan. Buti na lang, naiintindihan ito eh. Mabuti pa kung itong ito nagulat din ako eh. Itong... May laman yan, mga kasama, ha? May laman ho yun. Ibang klase, ha? Huwag niyong bibiruin ang pagkakaisa. Baka mamaya, magulantang ito mga... Yun ang aabangan natin, mga kasama. Pero, yung pagkakaisa naman po na nababanggit dito ay sa maayos. Tandaan nyo, maayos. Hindi ho ito yung ginagawa ng mga kaliwang left, right, left, right, left. Left. Kasi yung mga kaliwang left, right, ganyan ang ginagawa. Manggugulo, mga haras. Yung pagkakaisa na nababanggit dito ni Senador Marcoleta, peaceful ito. Peaceful rally. Tuloy natin, Jen. Official ng National Security Council, Jen, Kong. National Security. Assistant Director General Jonathan Malaya. Si Yusek Malaya. Oo, kilala ko yan. Ang sabi niya, Kong, ito daw isinusulong ng Makabayan Black na impeachment laban sa Vice President is an attempt to create political mileage. Yan. Ito yan. Sinabi ko na nga kanina, nasa malapad na dyaryo silang lahat. Siguro talagang, yan ang kanilang pinapangarap araw-araw. Yan naman mga dyaryo. Pinitik mo lang ang tenga nung gano'n. Nandun sila lahat. Pero pagka sinasabi mo yung seryosong bagay, halimbawa, yung maaring paglabag sa saligang batas, na sa aking palagay dapat pagtalunan, sapagkat yun makakadisgrasya sa ating legal processes. Sabi ko nga sa iyo, ayaw man lang, kahit isang salita lang doon dyan, takot na banggitin na nanggaling sa akin yung salita na yun. Lalong-lalo na kung ipiprint ang aking litrato doon. Ganun ba? Palagay ko talagang may mangyayari sa buhay nila. Talagang yun ang kinatatakutan. Ang pangamba nila ay, hindi ko, siguro,
Hindi ko alam kung gaano katakot sila sa akin dyan. Ay bagay ngayon naman kung mukhang second option na lang sila kasi ang kalimitan ngayon online na ang pinanonood, pinakikinggan ng tao ko. Kaya Binabasa. ang binabasa ngayon. Anyway, Kong, Hindi saglit nila lang. naisip na baka Opo. nilagay nila yung litrato ko ron, baka lalong gumanda yung kanilang circulation. Yun talagang di ba? gagawin ho doon. Oo, ba't Lalo ba nasabi ngayon. yun? Baka mamaya i-print nga ang aking mukha doon. Makabawi-bawi sila. Saglit lang po, ihigop lang kami ng mainit na kape. Mainit ang ating talakayan eh. Oo nga. Pagka mainit daw ang talakayan, Nelson, Dapat palamigin ng kaunti. palamigin ng kaunti. Sabayan natin ang paghigop ng Supreme Pure Organic Barley. Ayun ha. Yun nga lagi nating sinasabi. Diba? Ibang klase ho yung nangyayari. Dahil meron mga kaliwang left, right na mga pumapapil. Dahil sa pagpapil nila, sino ba ang nasa likod nito? Diba? Isang malaking bakulaw. Kaya yung malaking bakulaw na yan, na nagpipiling-piling, nakala mo, siya daw ay, siya na. Pero ang pagkakaintindi natin dito kasi, at tayo ay ina-analyze natin, gusto nitong hawakan, no? Gusto niyang hawakan. Bakit? Ano ang pangarap nitong bakulaw na ito? Sa tingin nyo ba, mananaig ba ang kadiliman sa kabutihan? Palagay ko hindi. Hindi mananaig ang kadiliman. Kita nyo, naglalabasan na yung mga taong bayan, iba't ibang grupo, naglalabasan na ho. At alam nila kung ano yung tama. Kagaya nga sabi ni Senador Marcoleta, hindi na ho mangmang ang mamamayang Pilipino. Kahit naghihirap ang bansang Pilipinas, pero alam nila ang tama at sa mali. Ganun ho, ganun. Napakasimpleng sagot lang yan. Kaya sana, doon sa, may mga pahayag no? At ang BP ngayon ay nagpapasalamat. Tingnan natin kung ano yung mensahe dito ni Ate Sara. Ni BP Sara Kasi talaga namang siyempre, malaking bagay din yung mga kababayan na nakasuporta sa kanya 'Di ba? Kaya nagpasalamat si BP Sara sa mga tao at sa mga senador na sumuporta sa kanya at hindi nang iwan. Kasi alam niyo merong mga ilan-ilan diyan. Hindi mo sila nakita. Hindi mo sila nakita. Oo. Laki ng tinulong sa'yo ng mga Duterte. Uy! Tapos, ikaw nga yung matapang Ito yung matapang to Lagi itong bida Diba? Pero hindi mo siya nakikita ngayon. Bakit kaya? Kilala niyo siya. Ay, comment nyo sa comment section. Kilala niyo. Ibang blind item na lang natin. Brusco daw ito. Di umano ito, pasok mo na. Nagpapasalamat si Ate Sara. Pinasalamatan ng Office of the Vice President ang ilang mga senador at iba pang tumulong at sumuporta sa tanggapan ng humarap ito sa krisis at kagipitan kamakailan. Yan. Sa mensahe na inilabas ng OVP, nagpapasalamat sila sa mga doktor at lahat ng healthcare personnel na nag-alaga sa mga empleyado ng tanggapan na nangangailangan ng tulong medikal, partikular na sila Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez at Special Disbursing Officer Gina Acosta. Pinasalamatan din ng OVP ang mga abogado na 24 oras na nagbabantay sa posibleng mangyari sa kanilang empleyado na nangangailangan ng tulong legal. Nagpaabot din ng pasasalamat ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga senador, kabilang sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Amy Marcos. Kinilala rin ng OVP ang nagpasalamat na po maliwanag po kay Senator Bato, Senator Bongo, Senator Amy. Bakit? Wala yung isa. Kilala niyo? Wala, hindi present Hindi present, anak ng bugi sa susunod malalaman natin bakit kaya. Dun sa eto isang lang, siguro yung iba merong galit, merong tampo, no? Sa balita na ito, lawakan nyo na lang po yung inyong pag-iisip. Bakit din nagpapasalamat si BP Sara sa mga senador na ito? Malaking bagay po.
ang mga nagawa. May mga issue na, alam nyo na, siyempre, merong kapatid, merong involved na kapatid. Pero, bakit nagpapasalamat si BP Sara? Diba? Nakatulong. Ibig sabihin, nakatulong eh. Tuloy natin. Ibig sabihin, buti nga nakatulong. Yung iba nga, diba? Solid daw di umano, pero nasaan? Diba? Kaya nga ako, inalis ko na yung sa listahan ko eh. Sa bagay, hindi ko alam kung sa 2028 pa tatakbo yun. Palagay natin nga, no? Pero ayoko na doon. Ayoko na. Tuloy natin to. Ang mga miyembro ng media na tuloy-tuloy nila na pagsisiwalat sa kalagayan ng bansa. Matatandaan na nitong nakaraang linggo ay humarap sa panggigipit ang OVP mula sa Kamara na ayon kay VP Sara ay isang political harassment. Lawmakers present in the event claim that no... Kaya tandaan natin lahat ng mga nangyayari ngayon para pagdating ng 2025, alam niyo na kung sino ang inyong ibiboto. Diba? Napakasimple lang naman yun eh. Yung pinakita ko sa unang video natin, yun po ang makakatulong sa atin para may panalo natin si BP Sara sa 2028. Diba? Salamat! Doon sa mga sumusuporta at walang sawang sumusuporta. Babanggitin na natin mga taga Mindanao, Davao, Bisaya, Cebu, OFW, migrante, lahat po. Sa Manila, Luzon, lahat po na nakasuporta. Marami po. No? Ako po, sasabihin ko sa inyo kung saan po talaga yung talagang solido na nakasuporta. Lahat po na naniniwala sa channel natin, sa mga channel na mga kasamahan natin, sa mga channel na sumusuporta sa mga Duterte, yan po ang mga solido na kasuporta. Maraming salamat po sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka na magpapahuli sa mga issue, balita at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, baka bukas manood tayo ng mga live yan, bye-bye.